So, eto example number 2. So, try natin 'to. Ang given natin is 2 multiplied by, 2x squared plus y squared dx minus xy dy is equal to 0. So, kagaya ng sinabi ko kanina kung titignan niyo 'to, meron tayong naka-multiply na x plus y sa dx. Ibig sabihin hindi natin mapaghihiwalay 'yan. So, automatic hindi na siya considered as variable separable. So, next, yung next topic natin is homogeneous. So, try natin if homogeneous ba siya. So, eto, eto kasi constant lang 'to, so puwede na natin siyang ipasok or i-multiply. So, magiging lang 'tong 4x squared plus 2y squared dx minus xy dy is equal to 0. So, etong part na 'to, check lang natin if homogeneous. So, again kapag nagche-check lahat ng terms, so ito kapag dinistribute, considered na 'to as dalawang term. Pero yung 4x squared natin nasa second degree, 2y squared is second degree, and yung negative xy, second degree lang din. So, ibig sabihin yung equation natin is a homogeneous equation. So, kung homogeneous siya, so pwede na tayong mag-substitute. So, sa case na 'to, ano niyo yung isa-substitute? Yung y pa din, kasi kung titignan niyo mas simple 'to, xy. Ano yung kasama niya, dy, eh, di in terms of y tayo mag-substitute. So, kung sinubstitute natin yung y is equal to vx, automatic pati yung dy is equal to v dx plus x dv. So, substitute lang natin sila. So, magiging lang 'tong 4x squared plus 2y squared. Yung y squared, naka-squared lang 'to, puwede na nating diretso as v squared x squared. And then dx. Again, yung y squared, diniretso lang natin. So, v squared x squared na kaagad. Minus, x multiplied by vx dy. Or yung dy pala, sa-substitute natin as v dx plus x dv. So, v dx plus x dv is equal to 0. Then, pwede tayong distribute na kaagad. So, magiging lang 'tong 4x squared dx plus 2v squared x squared dx minus, so ito para hindi lang tayo malito or hindi lang malito, ito na muna yung simplify natin. Vx squared naka-multiplied pa 'to sa v dx plus x dv. So then, distribute lang natin. Kapag distribute, again, huwag niyong kakalimutang i-distribute yung negative sign. So, dito kasi common na meron nagkakamali. So, huwag niyong kakalimutang i-distribute yan. So, magiging tong negative v v squared x squared dx. So, multiply lang. Vx squared multiplied by v dx minus, so v x cubed dv. So, Vx squared multiplied by x dv. So, is equal to 0. So, next, check lang natin if merong similar term. So, ito meron siya. Kasi meron tayong 2v squared x squared saka negative v squared x squared dx. So, ibig sabihin, pwede natin pag-combine. So, matitira na lang 4x squared dx plus, ah kapag nag-a-add ng similar term, ang kino-combine lang natin is yung coefficient. 2 minus 1, so matitira na lang is v squared x squared dx minus v x cubed dv is equal to 0. So, next, before tayo mag-simplify, mas maganda is ayusin na muna natin yung equation or before natin pagsama or i-factor out yung dx, i-simplify na muna natin yung equation. So, kasi kung titignan niyo, lahat ng terms natin sa equation meron silang x squared.
So ito naka-x cube pero meron pa din, x squared. So kapag ganyan, actually every time na nag-aano tayo na nag ho-homogeneous equations, lagi talagang merong puwedeng i-simplify or laging merong maka-cancel lang. So sa case na 'to, pare-parehas sila na merong x squared. Ibig sabihin puwede nating i-multiply yung buong equation by 1/x². So kasi dun sa right side walang problema, 0/x², 0 pa din naman. So ito niyan matitira na lang, so kung di-divide natin yung buo by x² 4dx na lang, plus v² dx minus ito ang matitira is Vx dV is equal to 0. So again, minultiply lang natin yung buong equation by 1/x² or dinivide lang natin by x² para mas ma-simplify yung equation. So next, factor out natin yung dx dito. So matitira is 4 plus v² multiplied by dx minus Vx dV is equal to 0. So kung o-observe nyo niyan yung equation natin, considered na 'to as variable separable. So kasi yung naka-multiply natin sa dx is in terms of v na lang. Ito naman in terms of v and x pero product naman or naka-multiply. Kaya puwede naman natin siyang paghiwalay. So ang gagawin lang, so para matira dito is in terms of x na lang, kailangan lang natin siyang divide by 4 plus v². So same case dito, di-divide lang natin siya ng 4 plus v². Then, ano pa yung ide-divide? X. So x, para matira dito is in terms of v na lang. So kung dinivide natin ng x 'to, di-divide din ng x yung sa kabila. So isulat na din natin dito pero same lang din naman kasi 0 pa din naman 'to. So, ito niyan magka-cancel na, dx/x na lang matitira, ito naman magka-cancel. So, bale maging equation natin is dx/x minus v over or v dv over 4 plus v² is equal to 0. So, sa part na 'to na napaghiwalay na natin, so ibig sabihin puwede na tayo mag-integrate ng diretso. So, ito walang problema. So, dx/x is ln of x lang. So, minus ano yung integration niyan nito. So, lagi kong nire-remind kapag nag-i-integrate kayo, kailangan i-check niyo muna sila gamit yung mga diretso, diretsong integration lang. So, if puwede silang gamitan ng mga diretsong integration lang, wag muna kayong gagamit ng mga mas complicated like yung mga integration by parts, arctangent, or yung inverse trigo. So, i-check nyo muna. So, ang mangyayari niyan dito, kasi baka yung initial na may isip diyan is initial na may isip dito is gagawin ka agad siyang arctangent, pero hindi naman puwedeng arctangent 'to. So, kasi if we let u as 4 plus v², let lang natin 4 plus v², ang du natin magiging lang siyang 2v dv. So, kung titignan niyo yung equation meron naman tayong v dv sa taas. So, bakit kayo mag-a-arctangent if, diretsong ln lang siya? So, ibig sabihin yung v dv natin sa taas puwede natin siyang palitan as du over u. So, kung, susulat natin siya dito yung v dv natin magiging na 'tong du over 2 all over u na lang is equal to i-c na natin dito kasi nag-integrate na din naman tayo kanina. So, ito equal lang naman siya sa 1/2 du over u or 1/2 ln of u, which is yung u natin is 4 plus v² is equal to c. So, again, hindi pa 'to yung final answer kasi meron pa tayong v diyan, wala naman tayong v dun sa mismong equation. So, pero puwede pa nating ma-simplify 'to especially
So, especially, ln sila. So, puwede nating pag-combine. So, ang tatandaan niyo lang pala para sa logarithm, so hindi niyo puwedeng pag-combine if meron silang constant na nakalagay dun sa or naka-multiply sa kanila. Ibig sabihin hindi pa natin puwedeng pag-combine yung dalawang 'to. So, kailangan gamitan natin sila ng properties. Isa sa possible way is yung 1/2 na 'to, i-raise natin siya as exponent. So, magiging 'tong, if the alam niyo pa yung properties of exponent na teka lang. So, yung properties of exponent na kapag meron siyang coefficient, so n, let's say ln na lang. N ln of x equal lang din naman 'to sa yung n na 'to puwede natin siyang i-raise as exponent nung nasa loob. So, ln x raised to n. Pero dito since 1/2 yan, ibig sabihin square root pa siya. So, meron pa tayong puwedeng mas simpleng gawin. So, ano muna yung puwede nating gawin sa mismong equation? So, multiply muna natin by 2 yung buo para matanggal yung pagkaka-fraction. Kapag kasi, meron siyang fraction ta's ni-raise natin sa exponent, ibig sabihin meron pa tayong radical. Parang mas naging complicated pa yung equation natin. So, pero if we multiply the whole equation by 2, magiging lang 'tong 2 ln of x minus ln of 4 plus v squared is equal to c. So, 2 times c is still c. Then next, ito yung 2 na 'to puwede natin siyang ilipat as exponent ng x kasi nga hindi natin puwedeng pag-combine as it is. So, puwede natin siyang gawin as ln of x squared minus ln of 4 plus v squared is equal to c. Then, properties of ln. So, naka-minus lang ibig sabihin puwede natin silang pag-divide. So, meron tayong 4 plus v squared is equal to c. Then, ah, exponential lang natin both sides. Ang matitira na lang is x squared over 4 plus v squared is equal to c. Pero again, hindi pa din siya final answer kasi we have to return the value of v, which is sa case na 'to. So, ang value ng v natin is still, so divide lang natin both sides by x. V is equal to y over x. So, ang v natin palitan lang natin ng y over x. So, dito ko na lang sulat. So, x squared over 4 plus y over y squared over x squared is equal to c. Then, simplify lang natin sa denominator. So, x squared, LCD lang tayo. Ang LCD niya is x squared. So, magiging lang tong, kapag LCD, di ba, ang ginagawa, LCD divided by denominator multiplied by the numerator. So, meron tayong 4x squared plus y squared is equal to c. So, then, division of, division involving fraction naman. So, di ba ang ginagawa lang, retain lang natin yung numerator multiplied by the reciprocal of the denominator. So, ibig sabihin, ang final answer natin dito is x raised to 4 over 4x squared plus y squared is equal to c. So, ito na yung final answer natin. So, mahaba. Mahaba talaga yung solution pagdating sa homogeneous. Sa lahat actually ng mga methods of solving differential equation, ito yung merong pinakamahabang solution, yung homogeneous. So, ayun, proceed tayo sa example number 3. So, example number 3. So, try naman natin yung given na 'to. So, given natin is x minus y dx plus
3x plus y dy is equal to 0. So again, hindi agad siya variable sa parabol. Kasi nga, x naka-multiply. X dx minus y dx na kaagad 'to. Same case dun sa kabila. So, separated by plus or minus, eh. So, automatic hindi siya separable. So, pero considered siya as homogeneous kasi lahat ng terms natin nasa first degree lang. So, sa equation na 'to, ano yung sa-substitute natin? Actually kahit alin, pero ano yung gusto niyong substitute? X. Yung x na lang kasi, meron tayong x minus y naka-multiply sa dx. Kung ito yung mas simple para sa'yo, eh di x yung gamitin nating i-substitute. So, x is equal to vy. So, ibig sabihin sa-substitute na natin for dx is equivalent sa v dy plus y dv. So, same process lang. So, substitute palitan lahat natin ng x as vy. So, magiging nitong vy minus y, yung dx naman, papalitan natin siya as v dy plus y dv. So, then dun sa kabilang side, meron tayong quantity 3, yung x again magiging lang 'tong vy plus y dy is equal to 0. Then expand lang natin para meron tayong ma-simplify or, mapagsama-sama natin lahat ng merong dy and lahat ng merong, v. So, FOIL method lang tayo dito, magiging lang 'tong v squared y dy. So, multiply lang. Then yung sa outer part is plus v y squared dv. Then inner part, so meron tayong negative v y dy. And then yung last part is negative y multiplied by y dv is negative y squared dv. So then dun sa pangalawang term natin, meron tayong plus 3vy dy plus y dy is equal to 0. So again, ang ginawa natin, in-expand lang natin sila. So kung titignan niyo yung equation natin, ano yung similarity nila? Or combine muna pala natin if meron bang, similar term? Meron bang similar term? Vy dy. Yung vy dy. So eto, meron tayong negative vy dy and then meron tayong plus 3vy dy. Ibig sabihin, puwede natin pag-combine. So, i-arrange ko na din kaagad 'no. Unahin na natin yung mga merong dy. So, v squared y dy and then next, yung combination nito magiging na lang siyang plus 2. So, kasi negative 1 plus 3, so positive 2 vy dy and then meron pa tayong isa plus y dy plus yung sa mga merong dv naman, so plus v y squared dv minus y squared dv is equal to 0. So, ang ginawa ko is kinombine ko lang yung dalawang 'to and then ni-rearrange na natin. Inuna ko lang yung mga merong dy and then sa kabila is yung mga merong dv. So, before tayo mag-factor out, ano ba yung similarity ng lahat ng terms? Meron silang Y. lahat silang y. So, ibig sabihin, pwede nating i-divide yung buong equation by y. So, ang matitira niyan dito, magiging na lang siyang v squared dy plus 2v. So, cancel lang yung isang y. So, dy plus cancel yung y, dy na lang matitira dito plus vy dv minus y dv is equal to 0. So, factor out lang natin yung dy. So, matitira is v squared plus 2v plus 1 multiplied by dy plus ito kung titignan nyo, parehas silang merong y. So, ibig sabihin pwede din nating ilabas yung y. So, y multiplied by v
minus 1 multiplied by dv. So, finactor out lang natin yung y dv kasi parehas silang merong y dv. So, ang matitira is meron pa siyang v minus 1. So, ayan, kung titignan niyo niyan, considered na 'to as variable sa parabol. Kasi ang naka-multiply sa dy natin purely in terms of v na sila. So, ito naman meron ka pang y multiplied by v minus 1 pero wala na tayong magkasama na naka-add or minus na v and y. Ibig sabihin, pwede na silang ma-separate. So, ang gagawin lang, so para ma-eliminate natin yung y dito, divide lang natin ng y. So, divide lang din natin yung sa kabila ng y. So, yung sa kabila naman, so para matira is in terms of y, di-divide lang natin yung buo by v squared plus 2v plus 1. 2v plus 1. So, cancel lang 'to, yung y cancel lang. So, ito 0 pa din naman. So, matitira is dy over y plus quantity v minus 1 dv all over v squared plus 2v plus 1 is equal to 0. So, ayan. Na-separate na, ibig sabihin, pwede na tayong mag-integrate. So, again, dun sa first, wala tayong problema dyan. Unahin na natin yung second part. So, pagdating sa second part, di ba nasabi ko kanina, if pwede siyang dun sa diretso lang, try muna natin if pwede siya. So, kagaya nun, tinry nating ln kanina, so nag-match naman siya. So, dito kasi, if ita-try natin siya for ln, so if we let u as v squared plus 2v plus 1, ang du natin magiging siyang 2v plus 2 dv. So, factor out lang natin yung 2, magiging itong 2v plus 1 dv. Ang problema dyan, yung natitira natin dun sa equation is v minus 1. Ibig sabihin, hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng diretso lang na ln. Kasi hindi siya match. Hindi siya match dun sa equation natin. So, ano niyan yung gagawin? Part part. So, pwede tayong mag-proceed as by parts. So, actually meron pang isang way dito pero mas okay yung diretsong by parts. I mean yung partial fraction. Kasi kung titignan niyo, yung denominator natin is v squared plus 2v plus 1. So, saan ba equal yun? Saan equal yung v squared plus 2v plus 1? Eto. Equal din yan sa eto, v squared plus 2v plus 1. Equal din yan sa v B plus 1, B plus plus 1. 1 squared or v plus 1 multiplied by v plus 1. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-partial fraction, case number 2. So, ito niyan, pwede natin kunin yung value ng e and b. So, 'di ba 'pag repeating linear, so v plus 1, sa kabila niyan meron tayong b over v plus 1 squared. So, pagdating sa partial fraction, case number 2, 'di ba, ang nakukuha natin diretso agad is yung merong mataas, highest exponent. So, ano yung value ng b or ano yung magiging equation for v? For b pala, b. So, retingin lang natin yung numerator which is v minus 1 over ano yung magiging denominator. So, kasi 'di ba, ang ginagawa natin tinatanggal lang 1. natin kung ano man yung sa denominator niya. So, v plus 1 squared 'to, v 1. plus 1 squared 'yan, eh di magiging 1 na lang. Then, ang isa-substitute natin is B is equal to negative 1. yung root yung root nito, v plus 1 is equal to 0 or v is equal to negative 1. So, ang b natin is negative 1 minus 1 over 1 or negative 2. So, meron na tayong value ng b.
So, kunin na lang niyan natin yung value ng so, para makuha natin yung value ng A, ang gawin natin, multiply natin yung buong equation by V plus 1 squared. So, kapag ginawa natin yan, ang mangyayari is, matitira dito dun sa left side, V minus 1 na lang. Pagdating sa A, so cancel yung isa, so meron pang matitirang V plus 1. Yung sa B naman, B na lang. So, pwede na natin makuha yung value ng A. So, kung titignan natin, in terms of V na lang, check lang yan natin lahat ng coefficient ng V. So, dun sa left side, meron tayong 1. Dun sa right side, ano yung sa right side? 1A. Lahat ng merong V, 1A. yung A lang. So, ibig sabihin, ang A natin equal to 1 kaagad. So, i-rewrite na natin dun sa dito na, ibalik na lang natin dito. So, meron tayong dy over y. So, plus a over b. So, meron tayong quantity a over b. So, ang a natin is 1 or a over v plus 1 I mean. So, a over v plus 1. So, plus b. So, ang b natin is negative 2. So, minus 2 over v plus 1 squared. So, dv is equal to 0. So, 0 pa 'to kasi hindi pa tayo nag-integrate. So, next, ito walang problema. So, ln of y lang. So, how about yung ito, itong term na 'to, plus Let v. itong part, ln of v plus ln 1. then v plus 1. Yung sa last part, ano yung gagawin dito? Negative 2 ln of v plus 1. A So, 1/2. ito naka-squared yan, naka-squared yan. Let v. So, hindi siya puwedeng diretsong ln lang. So, ang gagawin natin, puwede 'to, pero puwede siya as diretsong power rule. Kasi if we let u, so sa part na 'to, if we let u as v plus 1, ang du natin is dv lang. Ibig sabihin kapag nire-write natin 'yan, magiging lang 'tong minus 2 integration of yung dv kasi 2 dv lang 'to, 'di ba? 2 dv, ang dv natin is du lang over u squared. So, is equal to c. So, minus 2. So, itaas lang natin 'to, magiging siyang u raised sa negative 1 multiplied by du. So, integrate na, diretsong or negative 2 pala. So, diretsong power rule. So, magiging 'tong negative 2 u raised to negative 1 over negative 1. So, ibig sabihin magiging lang 'tong positive 2 over u. Baba na natin siya, over u. And then babalik lang natin yung value ng u which is v plus 1. So, meron tayong plus 2 over v plus 1 is equal to c. So, meron tayong ln of y plus ln of v plus 1 plus 2 over v plus 1. So, simplify lang muna natin yung pwede nating simplify. So, meron tayong ln dyan. Ibig sabihin, pwede natin pag-combine. Since naka-plus sila, ibig sabihin, multiply lang to. Plus 2 over v plus 1 is equal to c. So, then, babalik lang yan natin yung value ng v. So, ang v natin is, so from this equation, so ang v natin is x over y. Balik lang yan natin yung value ng v which is x over y. So, magiging tong ln y. Ang v natin is x over y plus 1. So, plus 2 over x over y plus 1 is equal to c. So, eto niyan, distribute lang natin yung y dito since naka-multiply. Matitira na lang is cancel 'to dun sa first term. So, x plus y times 1 is y. Plus, simplify lang. So, meron tayong over y.
LCD lang, so x plus y. LCD. LCD divided by 1 times 1 is y is equal to c. So, para sa final answer, reciprocal na lang natin 'to kasi gano'n naman ginagawa kapag division involving fraction. So, retain lang yung numerator multiplied by the reciprocal of the denominator. So, our final answer is ln of x plus y plus 2y over x plus y is equal to c. So, ayan na yung magiging final answer natin.